Makikita nyo nakailaw na yung kulay blue tsaka red. So, sabay na silang nakailaw. So, yan yung tinatawag natin na mga shifting underlights na version 2. So, kapag nagpreno ka, so, kung makikita nyo, namamatay lang yung blue. Ito yung blue. Namamatay lang siya. So, bukas yung kulay red. Pero pag binitawan mo yung preno, so, dalawa silang nakailaw. So, yan. Ang kulay ng... Hello mga ka-workshop, isang magandang gabi sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, si Jello. Or kung umaga nyo man napapanood ito, isang magandang araw sa inyo lahat. Ang papakita natin ngayon or ang i-explain natin o i-share natin na video ay yun, usong-usong ngayon na shifting color sa ating mga underlights. So, ang version 1 nito, yung nag-shift yung kulay blue into red. No? Pero ngayon, version 2 papakita natin. Pareha silang naka-on blue, tsaka red, blue, tsaka red. Pareha silang nakailaw ngayon. Pag nagpreno ka, magpapalit sila. So, syempre, bago natin umpisa bago natin ipakita sa inyo. Huwag nyo naman munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hit nyo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video ng aking ina-upload na pwede nyo ang kapulutan ng araw sa pagdi-DIY sa inyong motor. Tapos, please lang mga ka-workshop, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jello Moto, so, mga ka-workshop. Follow nyo ako doon. Tapos, pwede rin naman sa akin main page, yung pangalan ko yung Oleg na Abmam Dadalab, mga ka-workshop. Follow nyo ako dyan. So, ayun, umpisahan na natin yung video, mga ka-workshop. Ang mga kakailanganin natin, syempre, LED, either blue, red, pink, green, yellow, or ano pa man ang gusto nyong klaseng ilaw na kulay. So, ang papakita natin ay kulay blue tsaka red. Tapos, kailangan nyo rin ng yan, relay, SPDT relay, single pole, double throw. So, 5-pin relay. At yun, atin switch. Tapos, yung wire at tsaka electrical tape. So, meron pa tayong isang gagamitin na materyales o isang gagamitin na pyesa para mangyari yun shifting version 2, no? Shifting, underlight shifting version 2. So, ang gagamitin yung mga wire, mga ka-workshop, yun automotive wire. So, gauge 18 pwede na. So, kung maliit lang naman, ganito lang naman ng mga ilaw, pero na yung gauge 20, basta automotive wire siya, mga ka-workshop. Tapos yung switch na ganito, mas maganda kung yung matitibay na switch ang gagamitin nyo. Sa akin, ito lang gagamitin ko dahil for tutorial purposes. So, make sure din na pwede nyong lagyan ng holder yung ating relay. So, yun nga, para safe may holder. So, yung umpisa na natin mga ka-workshop. Itong ating switch, no? Dalawa syempre yung line yan. So, nilagyan na natin siya ng wire, dalawa yan. So, yung isa niya ilalagay natin sa accessory wire or accessory line. So, dito sa susian, sa kulay brown. So, pag Yamaha kulay brown, kapag Honda kulay black. So, yung mga China motor kulay black din yung kanyang accessory wire. Yan, lalagay natin dito sa accessory wire kulay brown. So, ganitong buhol lang mga ka-workshop uulitin ko yung ginagawa kong ito ay para lamang ipakita sa inyo kung paano siya ginagawa o ina-apply sa inyong motor. Pero syempre pag kayo na, make sure na maayos or matibay ang inyong pagkakakonect sa inyong mga wire. So, para wala siyang loose contact mga ka-workshop. Tapos syempre lalagyan siya ng tape para safe na safe. So, yun lang. Lagi make sure na maayos ang inyong pagkakatape mga ka-workshop para hindi nagkakaroon ng lost contact. Kasi mahirap na yan. Pag nagkakaroon kasi ng lost contact mga ka-workshop, umiinit yung wire at nagkakos ng sunog sa ating mga wire. So, dito ako sa susiang kumuha ng aking accessory line. So, mas maganda sa susiang mga ka-workshop kasi bago lumabas ng susi, dito muna, wag na yung dito sa nakalabas na ng susi na yung may mga karuktong na mga accessory na stock ng inyong motor. Mas maganda kung dito kasi mas safe. So, maiiwasan natin yung pagkaitim ng ating mga wire sa ating harness. Tapos, syempre, yung isang paa niya, yung isang line yan ng inyong switch, ilalagay natin sa number 30 ng ating
relay. So, number 30, siya yung source. Ganyan buhol lang muna ka-workshop. Pero pag actual na to or sa motor ko na ina-apply, hindi na po ganyan ang ating pag-i-splice ng wire. Tapos kaya ako ginagawa to dahil hindi ko to mai-video kapag ina-actual ko sa mga motor na nagpapa-install sa akin mga ka-workshop. Kaya ito, para matutunan nyo yan. Same lang naman siya. So, color code naman din. Ito pang Yamaha yung ginagawa natin. So, sa Honda, pwede rin naman to. So, yun na. Nalagay na natin yung switch. Sunod nga mga ka-workshop, itong mga LED nyo, no? Pagsasamahin nyo na yung mga ground nila. So, yung kulay, yung ground ng kanilang mga ilaw. So, yung kulay white, kasi ang ilaw, ang color code ng mga LED ganito, white na may red, color white. Taka color white. Yung mga color white, siya yung ground. So, pagsasama-samahin na natin sila. So, apat sila. Pagsasama-samahin na natin ito. Ito yun. Siya na yung ground. Ngayon, yung number 86 ng ating relay, ilalagay rin natin sa ground. Isasama na natin dito. So, ayan mga ka-workshop. So, yung number 86 nasa ground, tapos yung naman number 85 ng ating relay, ito yon. So, sa kabilang side, number 85 ng ating relay, makikita niya yung mga number dito mga ka-workshop sa ilalim ng relay. Number 85, lalagay naman natin sa brake switch natin. Sa brake line. So, ayan. So, paano nyo malalaman yun kung nasaan ang inyong brake na wire? So, may mga kulay kasi yan. Gagamit kayo ng test light para safe. So, sabi ko nga, mahalaga may test light kapag nagwa-wiring mga ka-workshop. Isang napakadali ng inyong trabaho kapag meron kayo nito. So, on nyo lang ang inyong motor or inyong ignition. Yan. So, on nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung line na iilaw kapag nagbe-brake kayo. Kapag hinawakan nyo yung preno nyo. So, ito yan, yung kulay green na mayroon yellow. Yan. So, every time na pepreno ka, yan. So, yan. Siya yung umiilaw. So, kung halimbawa naman naka-steady siyang ganyan, ibig sabihin, ano siya, yung tail light. Pero kapag naghahawak ka ng preno at umiilaw siya at namamatay, siya yung brake light. So, yan. Diyan naman natin ikakabit yung ating number 85 ng relay. Sa brake. So, titipan nyo yan. So, ang pagtitip ulit mga ka-workshop ay maayos dapat. So, ito yung version 1 na uunahin natin mga ka-workshop. Tapos, etong nating number 87A, ilalagay natin sa kulay blue. So, pagsasamahin nyo yung dalawang positive ng blue na inyong LED, so ito yon. Pagsasamahin nyo, additional ng wire, tapos lalagay nyo siya. Tapos yung number 87 naman, lalagay natin sa color red. So, yan. Kung makikita nyo, tapos susubukan na natin siya. Ito yung version 1 mga ka-workshop ha. So, ayan. So, kapag inon nyo yung inyong switch, so, inon mo yung underlights, so, iilaw ang iyong kulay blue. So, pag nagpreno ka, yan, mamamatay yung blue, kung makikita nyo, mamamatay yung blue, mapapalitan ng kulay red. Yan. So, ayan yung version 1, yung shifting na ilaw na tinatawag na shifting underlight. So, para naman yung version 2. So, ganyan lang rin naman yung version 2. Kaya lang may i-add ka na isang pyesa o isang electronics parts mga ka-workshop. So, si 87A, ulitin natin, i-review natin dito. Si 87A, nakalagay siya sa kulay blue.
siya yung iyong steady light, mga ka-workshop. Tapos yung kulay red, nasa 87, siya naman yung iyong brake light. No? Ibig sabihin nung kapag nagbe-brake ka, namamatay yung blue, umiilaw yung red. Pero dito, pag nilagay natin yung piyesang to, kapag naka-on ang iyong underlights, iilaw silang dalawa. Ito yung magandang uso ngayon, yung mga combination na ilaw, no? Combination na ilaw, mga ka-workshop. So, maglalagay tayo ng diode. So, ito 1 amps. So, mas maganda ko, mas mataas na amperahe. 3 amps, like, ganyan. So, 3 amps, pwede na, mga ka-workshop. Ngayon, ilalagay natin to sa ating LED light, yung number 87, tsaka 87A. So, ayan. So, dito sa yung 87A, ilalagay nyo yun, walang markings, mga ka-workshop. Ano lang natin. Yan, yung walang markings. Kasi yung diode may markings. Yung part na walang markings, mga ka-workshop, ilalagay natin sa 87A. Tapos yung may markings na kulay gray, ayan, nasa 87A yung walang markings. Tapos yung may marking na kulay gray, ilalagay naman natin sa 87. Kung makikita nyo, mga ka-workshop, nakaganyan lang siya, pero pag ilalagay nyo yan sa motor nyo, make sure na nasa safe na lokasyon siya, mga ka-workshop. Dito kasi pinakikita lang natin dito sa video to kung paano siya ginagawa. So, nasa inyo na yun, diskarte nyo na kung paano nyo maitatago yun, ganitong pyesa at kung paano nyo siya ilalagay. So, yan. Ulitin ko, yun walang markings. Yan. Zoom natin. So, masyado lang zooms. Ayan. Yung walang markings, nasa 87A. Tapos yung may markings, papunta siya sa 87. So, once na i-on mo ang iyong susi, so yan, pag in-on mo, makikita nyo, so yan, off. Pag in-on natin, so yun, in-on natin tong kanyang switch, nakikita nyo nakailaw na yung kulay blue tsaka red. So, sabay na silang nakailaw. So, yan yung tinatawag natin na mga shifting underlights na version 2. So, kapag nagpreno ka, so, kung makikita nyo, namamatay lang yung blue. Ito yung blue. Namamatay lang siya. So, bukas yung kulay red. Pero pag binitawan mo yung preno, so, dalawa silang nakailaw. So, yan. Ang kulay ng ganitong kulay na tinatawag nila ay aurora. So, ayan. So, ayan. Ay, titanium pala. Sorry, mga ka-workshop. Tawag nila dito sa kulay red at kulay blue na pinagsabang o pinag-combine pag nakalagay sa motor nyo, titanium. Yung aurora pala, yun yung ice blue na kulay. So, ayan. So, ayan ang version 2. So, mas maganda to kaysa sa version 1 na shifting light na atin unang nakasanayan, no? Ito na yung version 2. So, kahit anong motor, mga ka-workshop, pwede to. Basta make sure lang na alam mo yung iyong tail light. Tapos yun lang naman ang aaliman mo dyan, tail light mo. Tapos ground, accessory, yun lang naman. So, tsaka napakasimple lang ng atin pagwawiring. Basta make sure lang na maayos, mga ka-workshop. Lagi at sa pagwawiring, mga ka-workshop, hindi kailangan mabilis or hindi kailangan madaliin. Kailangan dahan-dahan, tinitingnan mo, ina-analyze mo yung mga connection na nilalagay mo sa motor mo. Dahil lalo-lalo na kung FI ang iyong motor, FI ang iyong paglalagyan ng mga ganito, make sure na maayos dahil mahirap na kung masisira naman yung ating ECU at magkaroon ng problema. Ngayon, kung gusto nyo nga pala magpagawa ng ganito, mga ka-workshop, PM lang po kayo sa aking FB page, Jello Moto. PM nyo ako doon. Tapos punta kayo dito sa shop. Schedule natin kung kailan kayo pwede pumunta, mga ka-workshop. Kasi by schedule lang po ang mga ginagawa ko rito. So, marami pa tayong ibang ginagawa about sa
lighting installation, kahit ano po about sa lighting at pagpapa-install lang kung ano-ano sa inyong mga motor mga ka-workshop. So, may mga pyesa rin tayo dito sa akin shop. Yung mga ka-workshop, PM nyo lang ako sa akin. FB page ulit yung Jello Moto. Tapos follow nyo na rin ako mga ka-workshop. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako naibigay at natutunan nyo kung paano mag-install ng ganito sa inyong motor. Yun, shifting light or shifting underlight version 2. So, mas maangas to kaysa sa version 1. So, right side sa atin lahat mga ka-workshop and God bless always.